At nagbabalik na naman tayo dito sa ating Converge content mga tropa ko. Bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako konektado sa kahit na anong internet service provider. Lahat ng mga sinishare ko dito base lang sa mga experience ko. At eto nga yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment lang sa atin etong si RTZ 1994. Sabi niya dito, sa kanya daw 15 days na walang internet. Lilipat na daw siya ng ibang internet service provider. Naiinis na daw siya, nabibwisit na siya dito kay Converge. Mga tropa, kapag ganyan yung senaryo na nai-experience ninyo, kung hindi nyo pa nare-report yan kay mismong Converge, wala talaga kayong aasahan dyan. Ang gawin ninyo, mag-load kayo, mag-register kayo sa data dyan sa inyong mga cellphone at tumawag kayo sa kanilang Click to Talk. Para kahit papano meron kang pang backup or meron kang inaasahan na technician na may pupunta dyan sa inyo. Pero mga tropa, kung nakapag-report ka na sa Click to Talk and habang nag-aantay ka, naiinip ka, ituturo ko sa'yo yung pinaka-technique kung paano mo siya aayusin. A few years ago, gumawa ako ng content kung saan itinuro ko kung paano aayusin yung blinking red LOS, and itinuro ko din sa iba kong video kung ano yung equivalent or kung ano yung mga information kapag ka mga nagbi-blink-blink yung ilaw dyan sa inyong mga modem. Pero anyway, eto muna yung ituturo ko kung paano ninyo i-DIY na i-check or para malaman ninyo kung may sira talaga yung pinaka-internet ninyo. So unang-una, tanggalin ninyo yung pinaka-fiber optic patch cable. Ganito yung itsura niyan. May makikita kayo na box dyan sa inyong dingding kung saan man idinikit yung pinaka-internet ninyo. Meron niyang pinaka-patch cable. Ang mangyayari, yung pinaka-manggagaling sa main line, yung pinaka-cable na nasa labas, papasok sa inyo, meron niyang box and meron niyang nakaduktong. Ayan yung tinatawag na patch cord na fiber optic at ganito yung itsura niyan. Tanggalin niyo yon mga tropa kasi maaaring ayun yung sira. And ang gagawin ninyo, yung pinaka nakakonekta sa labas na pumasok dun sa inyong bahay na inilagay sa dingding, tanggalin din ninyo yun. Ganito rin yung itsura niyan mga tropa, ganyan din. Yung pinakadulo nun, nung mismong nanggaling sa labas na connection, i-connect ninyo sa pinaka modem ninyo. Ayan o, yung ganito, i-connect ninyo mismo dun sa pinaka router ni Converge, dun sa pinaka router modem ni Converge. And kung nagkaroon kayo ng internet dahil dun sa ginawa ninyo na yon, ibig sabihin sira yung patch cable ninyo na ganito. Pwede kayong bumili ng ganito, ilalagay ko na lang sa description yung link. And etong patch cable na to, hindi lang siya sa Converge, pwede rin siya sa Globe, Sky, or sa Smart, or kung ano pa man yung pinaka-internet mo or PLDT, pwede basta fiber optic. Ganun lang, papalitan mo lang yon and okay na yon. Pero, mga tropa, pero kung tinanggal mo nga to, yung nasa inyo, tapos ikinabit mo yung sa pinaka main connection dun sa router mo, kung hindi ka nagkaroon ng internet, maaaring dalawa yung senaryo dyan. Maaaring tinanggal yung pinaka fiber optic mo dun sa NAP box, dun sa pinaka slot dun. So ganon yung mangyayari. And yung pangalawang senaryo, meron talagang problema dun sa slot ng NAP box mo or yung kabuuan na NAP box, merong problema. Kung yung kapitbahay mo mga tropa may mga internet and ikaw lang yung wala na internet, maaaring yung slot mo lang yung pinaka may problema dun. At eto pa pala mga tropa, may mga senaryo kasi na nagkakaroon ng sindikato dyan sa mga internet service provider natin. Tinatanggal nila yung pinaka-slot natin or yung pinaka-fiber optic natin na patch cord doon, pinapalitan nila ng panibagong customer. Kaya make sure na sana ma-check mo yung pinaka-NAP box. Kung meron ka mang makita or ma-timingan na technician, ipa-check mo, videohan mo yung umaakyat. And kapag ka nagpaabit ka ng internet, meron sa yung ibibigay kung ano yung pinaka number mo dun sa NAP box, yung sa pinaka slot. Kailangan alam mo yon. Sa mga nanonood sa akin dito, kailangan alam nyo yon. Kasi kapag ka nagka-problema yung internet ninyo mga tropa, meron kayong alam at alam nyo kung ano yung slot ninyo doon. Kasi once na tinanggal yung slot nyo doon, mawawalan talaga kayo ng internet, 'di ba? Kagaya nung sinabi ko, may mga sindikato dyan ang nangyayari, naghahanap na makakabitan ng internet kahit na super crowded na or wala na talagang available na slot.
'Diba? Kaya dapat alam mo yung pinaka-slot mo doon. So kung meron kang kakilalang mga technician or private technician, kung wala ang alam na hagdanan dyan, 'di ba? Mas maganda kung meron kang maitang hagdanan, ikaw na lang magbukas doon. Tignan mo, no? Pero risky to mga tropa ha, nasa sa inyo na to, no? DIY na lang to, no? Disclaimer lang, kayo na yung bahala dyan. And syempre kung talagang super importante yung pinaka-internet niyo, gagawin nyo siguro to, no? Kung talagang gigil na kayo, alam nyo yun, nagbabayad naman kayo ng tama, on time naman kayo magbayad, 'di ba? Wala naman kayong mintes sa pagbayad, talagang naaagigil yung mga ganyang senaryo. Kasi alam nyo, kapag congested na sa isang location or dyan sa area ninyo, ibig kong sabihin kung sobrang dami ng merong converge na internet dyan and patuloy na naghahanap ng customer, ganun talaga, binibigyan ng lagay para makakabitan sila, 'di ba? Kaya ang nangyari, ang tagal maayos kasi halimbawa 15 days na ganyan, ibig sabihin 15 days na nakakonect yung isa. Kapag nagreklamo yung isa, and kapag nagreklamo ka, halimbawa ibabalik na yung sayo, yung isa naman yung magsasuffer ng 15 days or kung gaano pa siya katagal na mag-aantay, 'di ba? Ganyan talaga. Sa totoo lang, matagal ng issue yan sa mga internet service provider. Hindi lang itong mga Converge na to. And nagkataon lang dito sa location ko, talagang napakaganda ng service ni Converge kasi maganda rin dito yung mga PLDT kasi parang fiber na rin sila. Kaya alam niyo yon, from DSL line dati, yung mga kapitbahay namin dito nag-stay pa rin ng PLDT, and nung bago si Converge, konti lang yung mga nag-apply sa kanya dito sa location namin. So sana nakatulong tong video natin, no? And kahit papano naman gagastos ka dito, halagang 200 lang para matry mo, no? And gawin mo yung test na sinabi ko sa'yo. Ilalagay ko na lang din etong pinaka-video na to sa description, nandun yung link para mas mapanood mo to, para mas maliwanagan ka. And sayang naman kasi kung ipapaputol mo yan, alam mo naman din siguro yung 24 months lock-in period, kahit na ipaputol mo yan or hindi mo yan bayaran, tuloy-tuloy pa rin yung pinaka-billing mo, 'di ba? Sayang, ikaw rin yung magsasuffer, and syempre makakaapekto yan sa credit score mo. And kung alam mo yung Bank Association of the Philippines, halimbawa mag-apply ka ng credit card, maaaring mababa yung approval rate mo dyan, or kung maglo-loan ka sa anumang sektor ng gobyerno, maaaring kumukuha rin yan ng mga data sa mga ganyan. Yun lang yung magiging downside niyan kung hahayaan mo na lang na, alam mo yon, na hindi bayaran, 'di ba? Kung ipapa-close mo naman, syempre may termination fee yan, 'di ba? So sana maayos mo yan, huwag ka mawalan ng pag-asa, sayang kasi. And syempre additional na lang din, no, magpunta ka sa pinaka-Converge na office para ma-report mo. Kaya ako mga tropa, hindi ako nag-apply ng residential kasi medyo matagal silang mag-asikaso kapag ka residential. Pero kung residential talaga yung in-applyan ninyo sa Converge, tiyagain nyo na lang talaga. Magpunta na lang kayo sa pinaka-branch nila para malaman nyo yung branch nila. Pumunta kayo dito sa gofiber.ph/branches. Makikita mo dito yung branch location. Sabihin mo dito, Metro Manila. So lalabas to, and hanapin mo na dito yung location. Meron sa Reliance, Valenzuela, and meron sa Marikina. Ayan o, naka Google Map naman yan dito, naka-pin na yan lahat, kaya hindi ka maliligaw. Dito na natin to tapusin mga tropa yung content natin na to. Kung meron pa kayong mga ibang katanungan, i-comment nyo na lang dyan sa ating comment section. Like, share, and subscribe. Goodbye. Chill lang, relax,